Okay. Right. So, sige. Tala tayo sa part 2. Subukan nating sariwain muli at bigyan ng malalim kahulugan itong what it is one thing. Okay. Wait. Na-forward tayo. Sandali lang ha. Na-forward tayo. Ay, napa-forward tayo ng mga. Okay. Alright, so itong one thing, hindi dalawa, one thing. Sa lahat ng mga priorities na maaaring ililista natin ganyan, si Apostle Paul ay mayroong one thing. O kumbaga ho, ito po yung consuming priority niya. He is consumed with this priority. At ito po yung expression na yan or phrase na ito. Ang kanyang one thing is that I may know Him. Ito po yung kanyang consuming priority. Hindi po siya lumabas diyan eh. Talagang yun ang kanyang consuming priority. Kaya ibang-iba itong si Apostle Paul kaysa ating mga leaders. Paano nakapa niya yung one thing na yun. At sana po i-embrace natin ito. Okay, so ano po yung one thing? Philippians, define niya itong one thing. Binanggit na natin po yun last month. Itong one thing is that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Napaka-simpleng kataga, napaka-simpleng sentence, pero masyadong loaded ng kahulugan ito. Imagine mo yung kanyang sinabi that I may know Him. Bakit na ikinakabit yan sa resurrection? Pangalawa, bakit na ikinabit yan sa sufferings? Pangatlo, bakit ikinabit na yun to be like Him in His death? So sa simpleng analisa dito sa verse na ito, itong one thing na I may know Him, kinakailangan po ito maunawaan sa konteksto nitong sinabi niya na itong knowing Him is somehow related to resurrection, sufferings, at sa becoming like Him is just kaiba-iba, di ba? Kasi pag sinabi natin I know Him, ang ating pong idea diyan ay cognitive knowledge, theology. Hindi mali yun. Yun ay isang banda, totoo. Pero sa ngalan kay Paul, iba ang kanyang pagkakaunawa, ibang dimension ng kanyang pagkakaalam patungkol sa knowing Him. For some reason, ay konektado sa resurrection, sa suffering. Kaya sa ating pong pagtatalakay nito ay talagang mamamangha kayo. And I hope ma-enjoy ninyo ito at yun, we will make a necessary adjustment sa ating pong uh, traditional understanding sa knowing or that I may know Him. Kumbaga po, kung i-analyze po natin itong verse na ito, ang knowing Him ay somehow related sa, I'm trying to reconstruct yung verse sa order. Knowing Him dun sa suffering, we share His suffering, yung kanyang death, and then resurrection. Ito pong concept ng suffering, death, and resurrection ay bahagi doon sa proseso. Sinasabi ni Paul, knowing Him. Iba, no? Ibang dating ito. Ako'y, na-discover ko ito, talagang, ako'y as it were, ako'y na-scandalize, ako'y na-move and shaken to the core. Ito pala yung ibig sabihin ng knowing Christ. So, knowing Him ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa resurrection ng Panginoon
hindi pwedeng ihiwalay sa suffering ng Panginoon at hindi rin pwedeng ihiwalay ito sa kamatayan ng Panginoon. Knowing Him ay nandito ang parang dimensions ng kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Resurrection, suffering, and death. Yun po ang anggulo ng pagkakaunawa o experience ni Paul patungkol sa knowing Him. Ito po ngayon ang question. So what does knowing Him mean? Yun ang ating gustong bigyan ng diin nga sa gabing ito. Dalawa ho, dito sa kanyang statement na ito, yung sinabi niyang knowing Him, dalawa hong paraan o meaning patungkol sa knowing Christ. Remember, ang ating pong tudlain ay to know Him. Yun ang ating consuming priority. Number one, when Paul spoke about knowing Him, he's not talking about cognitive knowledge. He's not talking about uh, yung, yung doctrines of Christology. Bahagi yan. Pero dito sa Philippians, hindi yan ang kanyang focus. Ang kanyang focus ay knowing Him means experiencing the power of His resurrection. So ang knowing dito is more on experiencing. Okay? Experiencing what? The power of His resurrection. Ito yung pangalawa, ang very surprising. Pag sinasabi mong knowing Him, that means you are not only experiencing the power of His resurrection, you are participating in His suffering and death. Kamangha-mangha. Knowing Him is participating in His suffering and death. Something strange, no? Hindi yan bihira yung tinatalakay na gano'n. Pero dito sa Philippians chapter 2, yun po ang kalalabasan. Kapag magtatanong ka, anong ibig sabihin knowing Him? Unang-una, experiencing the power of His resurrection at saka participating. Ang ibig sabihin, kapag ka nagpa-participate ka sa kanyang suffering and death, mas lalo mong makilala ang Panginoon. Quite strange, no? Kasi hindi yun ang normal na approach na sa buhay natin. So let's talk about the first one, yung unang meaning. Knowing Christ is experiencing the power of His resurrection. Masyadong, itong resurrection is masyadong intimate na ito, bahagi sa buhay nating lahat at lalong higit kay Apostle Paul. Ito po yung ito po yung nag-change, talaga nagbago sa buhay ng mga early church. The experience of the early church sa resurrection ng Panginoon sa kanilang buhay radically altered their understanding and the meaning of their lives. So kung basahin mo yung early church, nakikita mo parating inuulit yung resurrection. Inuulit yung resurrection. Kung walang resurrection, walang realidad sa buhay, walang realidad sa Panginoon. Grabe, itong idea nito is knowing and experiencing the power of His resurrection. So, siguro dapat magtanong, bakit ang starting point ni Apostle Paul resurrection? Gandang question yan eh. Why is it na yan ang kanyang starting point pagdating sa knowing? Bakit po? Ayan, ang sagot ay sapagkat ang resurrection ng Panginoon ay naggagarantiya na they too, the early church, the early disciples will also be resurrected. Kung wala yung resurrection ng Panginoon, ay hindi rin sila magkaroon ng sariling resurrection. O yan ang starting point. So yun po sa Philippians 2:17, Christ's resurrection, dahil ang Panginoon ay nabuhay muli, it provides meaning and joy sa kanilang buhay, even in suffering. Ayan. Kung wala yung resurrection, walang kabuluhan ang buhay at napakahirap ang buhay kapag ikaw ay may mga persecutions kasi nga if you identify yourself with Christ ay naano doon talaga. Mahirap po lumago o mahirap pong mamuhay.
na puro suffering at walang joy na kaakibat nito. So si Paul, ang resurrection ng Panginoon provides meaning and joy. Even in sa unique experience po ito sa kanyang mga disciples. Rejoicing amid present suffering. Yan po ang kanyang sinabi sa Philippians 2:17. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service of your faith, tingnan mo, I am glad and rejoice together with you all. Sa paglilingkod niya, ay meron talagang sakripisyo involved. Merong ganyan. Pero ang sabi ng ganyan, I am glad and rejoice together with you all. And then in verse 18, and in the same way, you also should be glad and rejoice together with me. Sa gitna ho ng sa gitna ng present suffering ay may rejoicing, and the only possible explanation for that ay dahil sa future resurrection. Yun po ang kanyang sinasabi. Without the power of Christ's resurrection, ay nako, ang present suffering natin is both harsh and senseless. Wala at hirap. Mahirap kung halimbawa wala ho yung resurrection ng Panginoon. Napakahirap. Ang suffering sa dadaanan natin sa pag-identify natin sa Kanya ay napaka-harsh. Sino maging Christians diyan kung ganyan? So yun ho ang unique perspective dito. Kaya ang starting point po ay yung resurrection ng Panginoon. Dahil we will all be resurrected as Jesus was resurrected. Kaya meron kang ang sufferings at saka yung mga problems are seen as temporal, hindi siya permanent. So Christ's resurrection provides a unique interpretation on the current suffering. Kung wala yung resurrection, walang kabuluhan ng suffering, walang kabuluhan ng paglilingkod sa Panginoon na meron pong kahirap. Dahil pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi pwedeng walang kaakibat na mga sufferings na ganyan. Christ's resurrection gives empowering presence to His followers. Dahil siya ay na-resurrect, nandoon ang presence ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga followers. And His presence in them transforms sufferings into an opportunity for intimate fellowship with Christ Himself. Ang bigat, no? So, ang ibig sabihin dito po dito sa right side, suffering is the means of fellowship and knowing Christ. Bigat ng kanyang pag-explain. So ang suffering natin is a means of fellowship with Christ, and pag may fellowship, ano doon yung knowing Christ. So yung knowing Christ, pagkakilala natin sa Panginoon, ay hindi mo po pwedeng ihiwalay sa suffering at saka resurrection. So dalawang implications for life. Kaya dalawa pong implications nito. Number one, our future resurrection, yung ating future resurrection, at yung ating pangkasulukuyang suffering, ito po ay twin realities or dual realities sa ating lahat. Hindi mo pwedeng ihiwala yon. Yung ating pong future resurrection at yung ating present suffering, yun talaga ay hindi pwedeng ihiwalay. Dalawa yon, nakatotohanan, realidad sa atin. So they're inseparable sa ating buhay. Yung resurrection, yung ating future resurrection, at saka suffering. Mahalagang maintindihan natin ang idea na ito. The whole concept ni Apostle Paul. On biblical basis ay Christ's resurrection and His present exaltation is the direct result of His having suffered and died for us. Ibig sabihin, walang resurrection at wala ding exaltation ng Panginoon kung wala po yung suffering and death. Ang biblical pattern or biblical basis doon. Napaka-importante na maintindihan natin yun. Walang resurrection kung walang death.
walang exaltation kung walang suffering and death. That's how Apostle Paul argued. So merong suffering and death, merong resurrection, may exaltation. Yan ho ang order. Hindi po pwedeng merong exaltation na walang suffering and death. Walang exaltation, walang resurrection. Ito po yung order talaga. So that's how Apostle Paul argued. Our own exaltation o yung ating future glory. Alright? Yung pong ating future glory, exalted. Christ is exalted, we too will be exalted. Yun ang argument ni Apostle Paul. So our own exaltation or future glory is caused by our resurrections will also lead us down to the path of suffering. So kung gusto nating, hindi po pwedeng yung darating tayo doon sa glory or exaltation, dadaan ka muna sa proseso ng resurrection. At dahil doon sa resurrection, hindi ka po pwedeng dadaan doon sa resurrection kung wala po yung suffering. Yun ang order ni Apostle Paul dito sa kanyang argument. So, dalit salita, suffering and reigning. Ang future glory natin, we'll reign with Christ, Suffering and reigning help us find joy in current affliction. Na itong mga suffering sa present life, they are not meant to be forever. Ito'y temporary lamang. Kailangan ka talaga dumaan doon. Ibig sabihin, meron kaming kasabihan doon sa EE, grace now, glory later. Pero marami sa atin, gusto natin glory now, glory later. Hindi po pwede. Hindi ganun ang order. Grace muna. Tiis ka muna. Go through the suffering muna bago ka dumaan, bago ka makarating doon sa glory. Marami sa atin, hanggat maaari, iniiwasan natin yung suffering o paghihirap. Pwede. Yan talaga ang pattern, sabi ni Apostle Paul. So, number 2, knowing Him means participating in His suffering. So yung number 1, experiencing the power and the presence of the resurrection in our lives. Resurrection ng Panginoon. Pangalawa, ito yung mabigat, yung pangalawa. Knowing Him means participating in His sufferings. Ano yon? Hindi tinuturo sa atin yon. Bihibihira. Kasi ngayon, ang doktrina, puro blessings. Yun. Iniiwasan natin yung sufferings. Ganyan. Hindi tinuturo to. Bihibihira. Pero sa galang kay Paul, at mamaya makikita natin to, knowing Him means participating in His suffering. Kung gusto nating magkaroon ng intimasya, malalim na pagkakakilala sa Panginoon, you have to participate in His sufferings. Mamaya magbigay ako ng mga illustration. Bakit ano bang wisdom nito? Talagang inaano-ano ko ito. We are active participants. We are active participants in His suffering. Hindi po pwedeng hindi tayo maging active participant in His suffering ngayon. Hindi po pwede. If we want to know. Pero kung gusto mong umiwas sa suffering, ay talagang paano mo makilala ang Panginoon. So yun, ang pangalawang implication sa life. Knowing Him means participating. Umpisa na natin i-ano sa ating buhay. If you want to know Him intimately, kinakailangang mag-participate tayo sa kanyang suffering. Although our sufferings hindi redemptive like that. Now, Christ suffered. Sorry? May nagtatanong? Hello? May nagtatanong? Wala po, Wala, Pastor. Pastor. Meron lang isang mic na turn on. Okay, go ahead, Pastor. Go ahead. Good. So, ito yung mahalaga, yung concept. Although, yung sufferings natin, hindi redemptive like Christ. Christ suffered for our salvation. Nagsasuffer din tayo. Pero, ang kahulugan ay hindi redemptive. Rather, pero closely related doon sa kanyang suffering. Namely, yung sufferings natin reveal the significance of His death to the world
and serve as visual aid with historical suffering. Napakabigat na katotohanan ito. Yung ating pong suffering, bagamat walang redemptive value, alright? Pero yung suffering natin ay visual aid sa kanyang historical suffering. Kumbaga, yung ating pong suffering in the name of Jesus is like a visual aid, is like an illustration of what happened 2,000 years ago doon sa kanyang suffering. Ang bigat, ano? Pero yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya, sabi sa Philippians 1:29-30, our suffering is described as on behalf of Christ. Hindi tayo nagsasuffer sa kalukuhan natin. O nagsasuffer tayo dahil sa kung ano-ano. Kundi ang suffering natin is on behalf of Christ. Grabe, ang tindi nito. Kaya walang redemptive value, pero yung suffering natin on behalf of Christ serves as a visual aid sa historical suffering and death ng Panginoon. So every time na mag-suffer ko on behalf of Christ, ay merong significance pala ito. Kasi history na yun 2,000 years ago eh. Pero by our suffering on His behalf, we visualize yung event na yun. Ang bigat. Ang bigat. So, those who follow Christ will likewise have to suffer on behalf of others. This is the meaning of participating the suffering of Christ. Meaning, we suffer on behalf of others. We suffer on behalf of Christ also mean to suffer on behalf of others. As Jesus suffered on behalf of others, yun din ang implications. Napakatamis na katotohanan nito. Talagang ibang-iba. Pero sabi ni Apostle Paul, kapag nagpa-participate ako sa kanyang suffering, that's where I really know Christ. That's where I really know Him. Wow. Iba, ibang dimension ito. Ibang lalim ng dimension dito. So, madalit salita, ito po yung madalas kong masabi tuwing meron akong mga discussion sa gaya ng ganito. The triumph of God's mission. Yung tagumpay o success ng mission ng Panginoon o yung ating ministry diyan sa Tanawan is not going to be accomplished by pakape-kape. Easy-easy. Hindi ho ma-accomplish them, but by the sweat and blood on behalf of others or on behalf of Christ. That's how God's mission and ministry is going to be accomplished. Walang easy-easy. Walang pakape-kape. Hindi ka naglilingkod para kung anumang reasons. Kundi talagang sweat and blood yan on behalf of others. Pero masarap kasing mag-suffer on behalf of others kaysa mag-suffer ka sa kasalanan mo. Iba talaga yon. Pero kapag nag-suffer ka on behalf of others, ibang lalim, iba ang dating. Parang merong something in there na ayun, parang merong joy na lalabas because of that. Kasi when we suffer on behalf of others, parang you participate in the suffering of Christ. Talagang napakaganda. What does it mean then to know Christ? Anong ibig sabihin doon? Para review lang. Knowing Christ means participating in His suffering. Ito po ay nag-provide ng source of ongoing joy. Not because suffering is pleasurable, ha? Hindi dahil napakasarap, hindi biro ang suffering, hindi biro po ang suffering sa ganyan sa buhay natin. Hindi po pleasurable yan. But because it serves as clear evidence, pakinggan niyo po ito. It serves, yung pong suffering natin on behalf of Christ, serves as clear evidence of our deep relationship and connection with our Lord Jesus Christ. The more we suffer on behalf of Christ, the more our relationship is deep and our connection with our Lord is deep and sweet. Nandoon pala na may measure yung ating pong intimacy sa Panginoon, yung relationship, yung pong suffering. We share in the suffering of Christ.
Hindi ko alam kung strange po ito sa inyo eh. Kasi nga maaring hindi kayo dumaan sa suffering na sinasabi dito. Suffering on behalf of others or suffering on behalf of Christ. Hindi ko alam po eh. Pero sa amin, at may ilan na dumaan sa proseso ng suffering, naintindihan namin, ganito pala ang ibig sabihin. Those who suffered the most are people who have known the Lord in such a deeper relationship than ever before. Knowing Christ is intimacy with Him in His suffering. And that, grabe ito. Hindi ito common na naririnig natin eh. Pero knowing Christ, if kung talagang gusto natin makilala ang Panginoon, we have to go through the process of deeper intimacy is often not found in a comfortable. Yun ang ating yun ngayon ang umiiral sa sa mga churches ngayon eh. You pursue comfort, ganyan, pero hindi po. Deeper intimacy ay hindi po nangyayari sa comfortable settings. Ang comfort mahalaga, kailangan natin po yun eh. Magpupuri ka sa Panginoon, ganyan. Pero may danger eh. Yung comfort na alam niyo po siguro yun kung halimbawa kayo nasa process ng living a comfortable life. Hindi ko sinasabing masama ang comfort dahil portion natin ng Panginoon eh. Pero itong side na ito, itong anggulong ito ang kailangan makapture natin na ang pagkakakilala sa Panginoon intimately ay when we share in His suffering for the sake of others. So, participating in the suffering of Christ shows evidence of our intimacy with Christ. Nakita niyo po yun? Kapag ka nagpa-participate ka sa suffering ng Panginoon, ay napakalaking ebidensya sa ating intimacy sa Panginoon on behalf of Christ. Wow, talagang nakaka-encourage masyado. Parang liberating. At least sa akin, napaka-liberating siya. Na ang intimacy sa Panginoon ay nakaakiba o nakakonekta siya sa participating in the suffering. Mag-iba, no? So, ito natin. Kasi si Paul sa Philippians, yan ang kanyang, yun po ang parati nating nababasa sa Philippians. Rejoice in the Lord. Remember that rejoice in the Lord. In the Lord. At kung atin pong bigyan ng background, kunti itong katagang ito, rejoice in the Lord. Ang background po dito ay sufferings. When Paul says rejoice in the Lord, ang background ho niyan ay suffering. When he say rejoice in the Lord, ang background po dito, hindi abundansya si Paul. Hindi siya comfortable ang buhay. Sa bilangguan po siya. At kung ano-ano, hindi lang po yun, kundi yung mga kalaban, yung pong enemies of the church na nandun. So ang background nito is suffering. Rejoice in the Lord. Tayo nagre-rejoice pag pinagpapala. Di ba? Pag nag-suffer tayo ng ganyan, sino bang magre-rejoice? Pero kay Paul, hindi ganun. So, ang background po dyan ay suffering. The ground for joy in the Lord lies with knowing Him. Knowing Him. Yung ground for joy niya, ano bang basis ng kanyang joy? Knowing Him. And knowing Him, eto, is experience in participating in His sufferings while awaiting our glorious future. Grabe. To know Him and then knowing Him is participating in His suffering. Habang naghihintay sa ating future. So I hope maintindihan na natin yung tinatawag na rejoice in the Lord. Ang background yan, sufferings eh. Tapos kaya siya nagre-rejoice dahil nakilala niya ang Panginoon through participating in His suffering. Dito sa Colossians 1:24,
mabigat din ito. Sabi niya, now I rejoice in my sufferings. Can you imagine? I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh, I do my share on behalf of his body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's affliction. Suffering ni Christ, parang hindi pa kumpleto, kaya binubuo ni Apostle Paul. Ibig sabihin, ang suffering ni si Jesus' suffering is now my own. Wow, napakabigat. Ito yung kanyang sikreto ng kanyang rejoicing. Ito yung kanyang sikreto ng rejoicing. Our glorious future is the reason for our joy. Hindi po suffering per se. Gaya na nabanggit natin, suffering is not pleasurable. Hindi ho maganda. Pero because of participating in the suffering of Christ, and yung suffering na yon leads to death, and then death leads to resurrection, and resurrection leads to exaltation. Yun po ang ating future, glorious future. So yun po ang nagbibigay sa atin ng reasons why we rejoice. 2 Corinthians 4:17, very, very familiar. And great encouragement sa atin. Ang sabi diyan, for our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So, itong suffering na ito, ang sabi ni Paul, momentary lang, hindi ito permanent. Sabi nga, this too will come to pass. Light suffering, tapos ano ang kaakibat nito? Eternal weight of glory, far beyond. We just don't know what ano itong weight of glory na ito. Pero yung ating pong suffering on behalf of Christ, temporary lang ito. And then in verse 18, because we are not looking at what can be seen, but at what cannot be seen. For what can be seen, eto na, temporary. But what cannot be seen is eternal. Ito po yung glorious future natin. Ito po yung ating glory exaltation. Ito po ang nagbibigay reason for our joy. Itong paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon for the sake of others, yun ay temporary lamang. At nagre-rejoice tayo because may kapalit eh. Yun ang maganda sa Panginoon, may kapalit eh. At yun ay yung tinatawag niyang eternal weight of glory or yung exaltation, reigning with Christ. Yan ang kapalit sa ating pong paghihirap para sa Kanya. May wisdom itong sinabi ni Ingvar Kamprad. Most things remain undone. Hindi ba? Sa ating pong paglilingkod, para bang may pagbabago bang nangyayari? Meron bang parang walang nangyayari? Pero glorious future. Ang talagang future natin ay glorious. So, hindi natin alam, hindi pa pinapakita ng Panginoon, pero walang kaduda-duda. Yung ating pong future ay glorious. For now, we participate in His suffering. We suffer for the sake of Christ and for the sake of His people. Participating. That's how we know. Ito po yung consuming priority ni Apostle Paul na makilala siya by participating in His suffering. So knowing Him is our consuming priority. Yung summary dito. At ito po, to know Him is to experience the power of His resurrection. Hindi pwedeng wala yung presence ng buhay natin. Nando doon, madama natin ang pagbabago. Madama natin yung presence ng Panginoon. At kung makikita mo sa early church, dahil sa resurrection ng Panginoon, kahit na libakin, kahit na ite-threat yung kanilang buhay, talagang ang sabi nila ay, they rejoice
because they're not even worthy to suffer for his name's sake. And all of that made possible because of the resurrection, ang present ng Panginoon sa kanilang buhay. So dapat damahin natin yun yung presence ng Panginoon sa lahat ng galaw natin, doon ang presence ng Panginoon. Pangalawa, it means also participating in His Son. So, i-embrace na natin ito. Huwag na tayong umiwas sa pagpaparticipate ng kanyang suffering. Ini-embrace natin ito. Because the more we suffer, the more we participate in His suffering, mas higit nating makikilala ang Panginoon. Our nearness and intimacy with God are validated through our suffering for others. Ang ganda, no? Gusto ko yan Yung ating intimacy is validated through our suffering for others. Wow. So, pagka ganyan ay talagang you welcome yung pong ating pong pagpaparticipate sa suffering ng Panginoon. At gusto ko lang i-end dito sa mga ilang insights. At siguro kung maaari ay mag-share tayo ng mga ilang test. Lalo na siguro si Pastor Anong at si Vicky. Magbigay din ako ng sarili kong mga testimony. So gusto ko lang i-end up ito sa yung tinatawag na mentoring insights. Patungkol dito sa consuming priority. Now, Romans 8:17, sabi ni Paul, and if children, then heirs, namely heirs of God and also fellow heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, so we may also be glorified with Him. So there is really, ito talaga ang order mga kapatid. Walang glorification kung hindi ka dadaan sa suffering. Hindi pwedeng shortcut po ito. Yun talaga ang takbo. You cannot escape this. So the price of intimacy is suffering. Suffering is the price of intimacy. Kung gusto natin makilala ang Panginoon, ang kanyang intimasya, yung kanyang nearness, dadaan ka sa prosesong ito. Parang sa parang ayoko mag-suffer dahil hindi nga yun ang ating orientation, hindi yan ang ating spirituality. Hindi tayo tinuruan na ganyan. Pero suffering, yun ang price ng intimacy. Dadaan ka talaga dyan. The price of intimacy is participating in His suffering. Minsan naisip ko, ang dami pong mga lingkod sa Panginoon na talagang dumaan sa hirap. Culture, ang dami. Pero kung tatanungin mo ang mga ito, mangliliit ka. Dahil sa kanilang participation sa suffering, grabe ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon. Mangliliit ka. Napakalayo kung ikumpara mo yung pagkakakilala mo sa Panginoon kaysa sa kanila. Yeah. Bilang pastor, missionaries, ay talagang hindi mo pwedeng iwasan yung mag-participate ka sa suffering. Talagang hindi mo Pero the more na you go through the suffering sa Panginoon, lalong naging matamis naman ang
kaugnayan mo sa Panginoon. Bigat, no? Subukan yung mag-interview or magtanong sa mga manggagawa na dumaan sa process na nagpa-participate sa suffering. Subukan yung tanungin kung kumusta ang kanilang intimacy sa Panginoon, yung kanilang relationship sa Panginoon, kanilang connection sa Panginoon. Sa naisip ko halimbawa, ito nung nabasa ko ito kung the price of intimacy is participating. Hindi ko maiwasan na banggitin itong yung pong nag-mentor sa akin si Pastor Chuck Hofstadter. Siya ay GI o siya po ay American soldier at sila ay unang pinadala sa MacArthur sa Leyte. Nauna silang dumating kasi engineering brigade sila. Tapos pagkatapos ng giyera ay tinawag ng Panginoon para mag-missionary dito sa Pilipinas. At that time, napakahirap. Wala pang aeroplano at that time. From America to the Philippines, mga 3 months yung barko. Palutang-lutang bago makarating sa Pilipinas. Pero isang araw nung kami nag-uusap, nakita ko itong mamang ito kung paano naghirap alang-alang sa Panginoon at saka sa mga Pilipino. Minsan na-hospital na siya sa kanyang intense desire na lumago ang mga Pilipino sa Panginoon. Ay talagang minsan nagkaroon siya ng mga breakdown na ganyan, hospital. Pero bago po siya umuwi sa Amerika para mag-retire, sinabi niya sa akin, John, kung bibigyan pa ako ng buhay ng Panginoon, I still want to give it to the Filipinos. Sa pambira. Hindi ko maintindihan Hindi ko at that time ko sinabi, hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang nalaman na the more he participated in the suffering of Christ, mas lalong tumingkad ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Parang akala mo nasa langit na nakilala ang Panginoon. Bigat, no? So Christ's resurrection redefines the meaning of our present suffering. Dahil siya ay na-resurrect na ganyan. So lahat ng mga sufferings ngayon ay temporary lamang. May kapalit. May sukli. Panginoon marunong magbigay ng ganyan. So our participation in Christ's suffering ay merong missional value, merong missional importance. Suffering is transformed into intimate fellowship with Christ Himself. The more we suffer for Christ, the more we intimately know Christ. Suffering on behalf of Christ becomes a new spirituality at saka regular experience. Kung yun ang concept natin sa paglilingkod sa Panginoon diyan, na sa ating pong paglilingkod ay talagang nandoon yung suffering involved, yung desire natin na sila'y lumago, desire natin na sila'y matulungan sa kanilang mga struggles, and on the process we suffer with them. Yun na po yun. Yun na po yung bagong spirituality. Yun po ay regular exercise. And the more we identify ourselves to them, the more na makilala natin ang Panginoon. So through our suffering on behalf of Christ, the meaning of Christ's death is displayed to the world. So hindi kulang po kulang po yung gospel presentation or verbal. In a sense, tama din naman yun. Pero yung pong verbal explanation, kinakailangan po yan ay ma-reinforce sa ating pong suffering with Christ. Yeah, definitely, ganun talaga ang buong ano. Kasi by nature, the gospel is an opposition. Opposition talaga yun. So through our suffering on behalf of Christ, the meaning of Christ's death
is displayed to the world. Kaya pala, yung sinabi ni Tertullian, the blood of the martyr is the seed of the church. Kaya pala ganun. Kaya pala ganun. The more we suffer, participate in the suffering of Christ, the more na magkaroon ng uh, positive response sa gospel. Ganun pa lang kasi in our suffering, we visualize the historical suffering ng Panginoon. Kaya pala, ngayon ko lang naintindihan na sinabi ni Tertullian na the blood of the martyrs is the seed of the church. Wow. So, malaking hamon sa atin to, lalo na kung ang ating approach sa ministry ay paisi-isi, ganyan. Malaking hamon talaga ito, malaking challenge sa ating. Si John Piper, nakakahanga yung kanyang sinasabi. Gusto ko lang i-share sa inyo ito. Sabi niya, suffering on behalf of Christ secures intimacy and closeness with the risen Christ. Can you imagine that? Suffering on behalf of Christ secures intimacy and closeness. Hindi po ninyo maintindihan natin, hindi po natin ma-experience ito if we have, kung wala po tayong karanasang we suffer on behalf of Christ. Kung yung ating paglilingkod, ang buhay natin ay comfort, you know what I mean, comfort lang. Wala yung participating. Hindi natin masabi. Pero the more we participate in the suffering, lalong tumatamis yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya it requires a redefinition talaga ng intimacy. At ito yung sinasabing consuming priority to know Him is to participate in His suffering. Again, si John Piper, ang sabi niya, that suffering and death in the place of sinners was the way that Christ accomplished salvation. So suffering and death is the place of, in the place of sinners, yun ang paraan para sa kaligtasan, sabi niya. But His voluntary suffering and death to save others is not only the content of our message, but it is also the method of our mission. So, suffering, participating in the suffering of others, hindi lamang yun content, kundi metodolohiya, paraan sa ating pong gawain ng it's something, no? Kaya the more we suffer on behalf of Christ, lalong i-validate ang Panginoon ang mission, lalong magkaroon ng impact ang gawain ng pagmimisyon. Grabe. John Piper said, we embrace His suffering for us and we spread the gospel by our suffering with Him. Bigat, no? So sa ating pong pag-share ng gospel ay kaakibat ang suffering dito. Ito si Joseph Ton, matindi din ang kanyang sinabi. I am an extension of Jesus Christ. When I was beaten in Romania, He suffered in my body. It is not my suffering, sabi niya. I only had the honor to share His suffering. Napakalalim na karanasan itong si Joseph na ito. And then sabi niya, Christ's suffering is for propitiation or for salvations. Propitiation. And our suffering is for propagations. Ang gospel ng Panginoon ay lalong napopropagate, lalong nagiging karoon ng buhay kung ito ay mayroong kakibat na sasama. So, hindi po madali. Talagang God's work
ay hindi po mangyayari yan sa pakape-kape. Ay talagang sweat and blood yan for the sake of Christ. One more thing, sabi ni John Piper, when we suffer with Him in the cause of mission, we display the way Christ loved the world, and in our own suffering, extend His to the world. We got no, when we suffer with Him in the cause of mission, we display the way Christ loved the world, and in our own suffering, extends His to the world. Kasi yung suffering ng Panginoon, yun yung paraan ng kanyang pagmamahal sa atin. And we do likewise. Okay, so let's summary. Mabigat yung topic ngayon, kaya gusto ko magkaroon ng open discussion dito. My suffering is the extension of His own suffering. Extension lang eh. Kumbaga ho, ang suffering ng Panginoon hindi tapos. Sapagkat yun ho ang way through which the gospel is propagated. And suffering becomes the means of intimate relationship with Christ. So, the one thing is that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, yung pong pagpaparticipate natin sa suffering ng Panginoon, yun talaga ang sasagalan kay Paul na ma-enjoy niya ang presence ng Panginoon. That's his one thing, to know Him. To know Him is to participate in His suffering. Mas lalong real ang Panginoon sa kanyang buhay. Para bang heaven came down sa buhay natin if we suffer for the sake of others. Ay, naisip ko lang, sana okay lang kay Anong ito at saka kay Vicky. Noong naglingkod sila sa Sumatra, kinunto sa akin ni Anong na dun sa village sa kanilang pinaglilingkuran ay yun, dumadalaw sila doon. Tapos yung mga Indonesians na mga Muslim ay mahilig sila sa sigarilyo, ganyan-ganyan. At they have to mix with them kasi they love these people. Sa process ng kanilang pag-identify sa mga tao doon, ay tinamaan sila lalo na si tinamaan ng baga dahil nga sa sigarilyo, ganyan-ganyan. So, kwento sa akin to nung nagkita kami sa airport sa KL. Sabi ko, grabe. Talagang may risk pala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pinagtatakahan ko, sabi niya, gusto nilang bumalik pa doon. Sa lugar na yun. So, bakit kailangan nilang bumalik? May tama na nga eh. May tama, tinamaan na yung bagay dahil dun sa mga taong yun. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n. Because as they suffer for the sake of Christ and for them, mas lalo nilang nakilala ang Panginoon. Mas lalo nilang na-feel yung intimasya ng Panginoon, which cannot be done otherwise eh. Kaya pala sabi ni Pastor Chuck, kung meron akong buhay muli na ibibigay sa mga Pilipino, gawin ko ulit ito. Suffer for them. Ngayon ko naintindihan yung wisdom na yun eh. Yeah. So, mga kapatid, ito yung bagong spirituality na nais ko sanang yun, ma-embrace natin. Na itong consuming priority to know Him cannot be separated from suffering on behalf of Christ. Hindi po pwedeng mahiwala yun. At saka, yun ang best way to grow eh. Ganon. Pagka ganyan ay talagang intentional, malalim.
malalim. Hindi ka basta-basta mabubuwal if the nearness of Christ is in you, na it's facilitated by our suffering with Christ. Hindi pwedeng hindi pagpalain ang gawain ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi. Kasi po, ang suffering is one of the vehicles, if not the main vehicles, for His work to prosper. Kaya minsan nakakalungkot na sa paglilingkod ng Panginoon ay mayroon pong alitan, mayroon pong away, may disunity, mayroon kung ano-ano mga. Pero kapag if you suffer on behalf of Christ, walang tawag dito. You have no time to quarrel. You have no time to fight. You have no time to argue. Kasi nga, for the sake of others. So, yun, gusto ko lang pasalamatan si Pastor Alon sa kanyang buhay, kung paano siya, sinabiki, kung paano sila naging pagpapala sa akin. Ganyan. Kaya sabi ko, yung pagkakakilala ko sa Panginoon, napakalayo kung kumpara ko sa mga kapatid natin ito. Okay, so, sige, ano ho tayo? Baka question and answer siguro. Baka may tatanong kayo, subukan kong sagutin. Ganyan. Ano po ang inyong reactions? Ito ba ay kapanipaniwala or something? Sige po, baka mayroon po kayong tatanong. Siguro, gusto ko i-share mga kapatid, noong kasing take over ako sa leadership ni Pastor Johnny. I've seen a man na sobrang pagod niya. The fact, yung last call niya sa akin, sabi niya, nung baka matigok ako pag hindi ka pupunta. Sabi niya, sobrang stress at pagod. That time ay natayo na ang ang Oikos, ang OBCM, tayo na eh. So, arrangement na lang sa leadership at ayusin na lamang. Na lay down na niya ang foundation eh. So, the time na nag-take over kami, so, ano kayang maibigay namin sa lingkod na ito? I was very moved sa buhay ni Pastor Johnny kasi nung time na yun, namasyal kami sa lugar. And pagkatapos nakakita ako ng parang native na orasan na it represents Manobo and Muslims. So yun ang napili namin kasi magpapaalam na siya eh. Iko-commission na ako doon. At the same time, ipag-pray namin siya para makapagpahinga. Next mission niya doon eh ay hawak siya ng mission organization eh. But ito po ang aming ginawa. Nagbigay po kami ng orasan, wall clock po. At hindi ko po makalimutan na yung isang pagod na naglilingkod, but yung Christ likeness, yung kanyang yung pagkahubog sa kanyang pagod, sa kanyang yung nahubog siya sa kanyang suffering bilang church planter. Yet yung body niya suffers. But yung kanyang reflection, hindi ko makalimutan na sabi ko kay Vicky, itong taong ito sobrang pagod sa paglilingkod. At hindi ko makalimutan yun, Pastor, yung pong clock na sinabi namin na yung pong hours of studying God's Word, kulang sa tulog, siguro ang daming kuan kasi mag-LTS pa kami. Meron pa kami leadership sa hapon, mag-preach siya sa umaga, mag-leadership training sa hapon. So, noong binigay ko yung clock na yun, sabi ko, rest muna. Pero, yung bang worn out siya, and yet, yung bang the beauty of Christ sa kanyang paglilingkod, itong naalala ko kanina habang nagsasalita si Pastor. Kaya siguro, Pastor, hindi mo siguro na
habang nagsasalita ka, yun ang bumabalik sa isipan ko na pagod, hindi naman maipagkaila talaga na talagang may tama din ang katawan. But ang kagandahan doon is nagdingning siya eh. Sobrang attractive ang kanyang life na sundan mo at maging katulad ka sa kanya na maglingkod. Ganun lang siguro, Pastor. Thank you, Pastor Ronald. Kanina pa kami umiiyak habang kayo ay nag share. Sabi ko na, umiiyak si Ate Vicky. Nasa background pa lang, di pa nagsasalita, naiyak na eh. Yung kasing topic natin is yung consuming priority, knowing Him. Mula pa kasi sa bagong Kristiyano pa lang ako, yun yung sinasabi ko sa Panginoon, goal ko. Hanggang sa dumaan ako ng maraming outreach, church planting, at napunta nga sa Davao. Habang nag-ano lang si Pastor Johnny kanina, para akong nanonood ng sine kung paano ako nagsimula sa Davao bilang single missionary. Sabi ko, kung hindi ko pala sinunod yung calling ng God bilang single missionary. Hindi mo Sabi ko nga makilala. kung noon, wala pa kasing eroplano na Na mura. sinasakyan Na sa mura. Davao. No, mura. Lagi akong barko. For the sake of calling, obedient sa Panginoon, sa church planting sa Davao. Tiniis ko yun. Yung mag-isa lang ako sa barko, umuwi. Pumupunta. Mag-isa lang din sa bahay. Hindi ka marunong ng lingwahe. Wala kang kaibigan, wala kang pamilya. Ayun. So, for the sake ng gospel, and tapos yun nga, marami pang sumunod, meron pang sumunod ng Mindanao, ng Indonesia, and mas mahirap din ang Indonesia. But, Pero kaming kwento. ay, siguro sabi ko yung makakaano lang, pastor, yung Suffering for nadadama mo Christ. itong suffering na ito. Kung nag-undergan ka talaga ng ganitong paglilingkod. But yun nga, yung rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Kasi ano naman natin yan, na kung merong isang kaluluwa na, kasi sabi ko nga, yung kanina ko pang iniiyak, sabi ko, nagre-reflect na alala ko yung very intentional kami para lang mabasahan mo ng salita ng Diyos sa mga Muslim sa Indonesia. Talagang intentional kami ni Anong natipunin ng mga estudyanteng Muslim. Hindi wala pang Bible, wala pa kaming cellphone na high-tech na ganyan. But kailangan naming ipabasa sa kanila na ito ang salita ng Diyos. Sa mga Muslim, na hindi naman nila, first time nilang makababasa, hindi nila alam na yun ay Bible, na yun ay salita ng Diyos, na ito si Isa Al-Masih. And we need to bring it to the Muslim people. So we need to commit it for the sake nga na at least kami sa government sa immigration. Dahil nagka-gather ng mga tao. Dahil nga sa sa platform namin. So ang focus kasi namin is student ministry. So yung very intentional. So yung suffering na yun is talagang for the sake ng soul ng mga Muslim nito, kailangan namin matulog sa sahig. Sa airport man, sa bahay namin tinitirahan, nasa sahig lang ang aming tulugan. Kasi kailangan namin mag-monthly, exit. But, ayun nga,
And hindi may kukumpare minsan yung experience, maliit pa lang ang experience dito sa Tanawan, napaka shallow pa ng kakaiba yung pinagdaanan nung unang panahon. So sabi ko nga, maiiyak ka na lang kapag ka pala parang nanonood ka ng sine, Pastor, na kapag naalala mo yung na-experience mo, parang nanonood lang ako ng sine. And naiiyak ka na, naging kabahagi ka sa suffering ni Christ. Amen. Doon pa lang sa ano na yun. Kaya iyak ako na iyak mula sa umpisa. Pero nakinig ko sa kwento sa inyo mga kapatid. Kami po ay umuwi. Wala pa kasing AirAsia noon. Wala pang low budget na kwan. So tinitipid namin ang aming pera pauwi para makapag-renew ng visa. So open sea po kami noon. Actually, hindi na ito naranasan ng mga bagong misyonaryo. Nagbo-boat po kami ng fast track mula po sa Bilawan ng Sumatra hanggang Malaysia, Penang. Open sea po yan, country to country. Magtatawid po yan. yung pong 6 hours na agony sa dagat na sobra po. Nung pagbaba mo, i-hold ka pa ng immigration kasi ho nga naman, bakit ka foreigner na padaan-daan doon sa mga lugar na iyon? Sa dagat pa. At sa dagat pa. So, yung bang ganun na trouble ang aming naranasan. Trauma. At hindi masyadong alam ng mga tao. Pero yung suffering na iyon, umiiyak kami. Dahil mahirap talaga. So, yun lang po mga karanasang. But still, you want to return. Yun lang po siguro sa amin. Mga kapatid, sinsya na. At napahaba yung aming side. Thank you, Pastor Arno. Baka kung may mga questions or insights na gusto niyong i-share, huwag ko kayong mag-atubili. May sense ba yung ating topic ngayon sa inyo? Thank you, Pastor, sa pag-share nyo kanina. Iba-iba kasi ang calling ng bawat isa sa atin eh. Kaya na Pastor Arnold, tinawag silang maging missionary. Kayo naman, Pastor Johnny, ay sa mentoring. At ang iba naman sa atin ay may mga iba't ibang mga larangan na kinakaharap. Kaya napakalaking challenge po yun para sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Tunay na po na dapat ma-realize natin na talagang suffering talaga ni Christ, yung ating Panginoon, ating teacher, ay mapagdaanan din natin, maranasan natin. Kasi yun yung yun yung hindi nga kagaya ng sinabi na ni Pastor Johnny na hindi tayo yung pakuya-kuya lang o pakape-kape. Yun nga po pag titingnan mo, hindi ganun kasimple. Parang kung isipin mo, parang kailangan ito palang gawin yan para talagang lumalim ang intimacy namin ng bawat isa sa Panginoon. Pero yun yung yun yung tunay, yung genuine na pakikipag-liig talaga sa Diyos sa ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon dinanas yun, tayo pa kaya. So yun nga sa bandang muli naman, ay yun nga po, yung eternal na benefit naman na tatanggap natin. Kumbaga, lahat naman tayo, temporary lang talaga yung ating pag-stay dito sa mundo Kaya yung mga experiences natin na parang iniisip natin bakit kailangan natin gawin ito. Napakalita. Kung i-compare nga namin, Pastor, yung maliit na ministry na ginagampanan namin dito, compare sa mga experiences dinadanas ng mga, kagaya ng Pastor Arnold, kagaya po ninyo, at yung iba pa nating mga umahayo dumadayo pa ng ibang delikadong mga bansa, ay kagatiting lang talaga yung aming ibabahagi. Kaya, very challenging sa bawat isa talaga sa amin yan.
Kaya nga Mhm. rejoice in the Lord kahit na nandoon ka sa situation na tayo parang iniisip natin na parang nag-iisa lang tayo. Bakit ganyan ang feeling natin? Ayun. Salamat doon sa pag-share niya, Pastor. Thank you. Thank you, thank you. Jerlyn, meron kang sasabihin? Ako, Pastor, yung pinaka parang tumatak po sa akin or yung isa din po na nagandahan ako dito sa topic nito is yung suffering on behalf of Christ. Yung sinabi ni Pastor Anong na this is yung nag-share po siya kung paano nung nakita ka niya kung paanong ikaw na lingkod. Hindi lang po ikaw, pero kumbaga, kung makakakita tayo ng mga lingkod ng Panginoon na nagsasuffer on His behalf, it's very attractive. Hindi siya something to be ashamed of. Hindi kasi po, di ba, parang minsan, maaring merong iba tayo, katulad sa amin, minsan may iba tayong orientation na para bang ah naaawa tayo or we feel pitiful for these servants of God na sobra-sobrang paglilingkod nila and yet they suffer. Yet sila yung nagkakasakit. Yet sila yung para bang ang buhay hindi komportable. Pero ang ganda na may panibagong perspective sa gabing ito na as we see these people, as we see servants of God following Him and obeying Him and going extra mile uh, with the cause of suffering for the sake of the gospel, ito yung maging attractive sa atin. Ito yung magbigay sa atin yung Amen. para po bang trigger sa puso natin na gusto ko rin na maging ganun. Pero syempre, hindi yung tao ang ating ina-admire or hindi sila yung gusto nating tularan. Pero kung sino rin yung kanilang tinutularan, which is si Christ po, di ba? Becoming really like Christ, na sinabi nga po sa gabing ito, it's inseparable dun sa suffering. So parang yung tanong lang din po, reflection na sinulat ko dito is, how much do I desire to know Christ? Or how much do I desire to be intimate with Christ? Kasi kung gaano katindi yung desire natin na maging kamukha si Kristo, na maging close sa Kanya, na mas makilala siya, then mag-start na magkaroon din tayo ng desire na it's okay to suffer, Lord. Na kumbaga parang gusto mo na ipanalangin na, Lord, sige, bigyan mo ako, Lord, ng suffering. Kung ito pala ang price nito ay maging intimate sa iyo. 'Di ba po, parang it's a dangerous prayer, pero I wonder how God would really mold us and develop us into becoming more like Him kung ang puso natin ay may ganitong kayang manalangin na, Lord, give me, alam mo yun, yung Lord, i-allow mo yung mga ganitong bagay kahit ba na mag-suffer ako for the sake of the gospel, for the sake of these people, on behalf of these people, dahil ang kapalit nun is maging mas malapit sa iyo. So, ayan po. Ganda. Super ganda. Ganda. Meron pa? Okay. Pastor, yung sa akin actually, hindi naman yung mga physical sufferings. It's more on emotional sufferings. Like, nung una ako naging nakakilala sa Panginoon, yung parents ko, pina-persecute ako. Tapos, yung barkada ko. Tapos, alam mo, pinagtatawanan ka sa likod mo, nire-ridicule ka, yung gano'n. Siguro yung mga ganong sufferings yung natanggap, na experience ko. Tapos yung naalala ko dito sa James 1, 2, and 3. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect, complete, and lacking in nothing. So sabi nga, consider it pure joy kapag nakaka-experience tayo ng suffering because of the Lord. Kasi ibig sabihin nun, we are one with Him. So, Tama. yun lang po. Thank you. Tama. Yeah, Tama. right. Very right. Siguro nga, kulang ng rejoicing
ang ating mga churches ngayon dahil kulang ang suffering. Siguro. Okay, so hindi ko alam kung meron pang gustong mag-share sa kanilang mga insights sa topic ngayon. Okay na? Okay. Pastor Anong? Okay na ba, mga kapatid? Siguro kung wala na, yung pa- kung wala na, meron lang akong huling patuto. Parang Sige, go ahead, nagdadalawang Pastor. isip kong i-share ito, pero baka kailangan ko din i-share. So, pero baka kako meron pang gusto mag-share ng kanilang personal insights. Ayan. Wala na, no? Go ahead, Okay. Pastor. Take Okay. So, the table. okay. Gusto ko lang siguro i-share. Parang ang nagdadalang isip ako kung i-share ko ito. Yung pong si Tess po, yung aking pong wife. nung kami po ay nagpunta sa Malaysia, meron pong parang langgam or something na nung kami po natulog sa gabing yun, pumasok sa tenga niya, kaya punctured yung yung kanyang yung anong tawag ditong bahagi sa ears, na punctured Eardrum. Eardrum? eardrum, tama, na punctured po yun. Nung bata-bata pa, hindi masyado iniinda. Nung nagkaedad na, I think mga 68, gumrabe siya. Kaya hindi na po siya meron siyang hearing impediment. Parang hindi ko kayang tanggapin yun. Kasi hindi niya maririnig yung boss. Pag sumisigaw, pag sinasabi kong I love you, masigaw talaga. Ganyan. Parang hirap tanggapin. Pero bago kami nagpunta ng Malaysia, so nagpastor ho kami sa Kamuning, kami sa kanya. Ang role talaga ni Tess ay mothering. Wala siyang role kung hindi ko siya inobligate na mag-minister, hindi ko siya inobligate na mag dyan, kundi palakihin lang ang mga bata. Ganyan. At sa buong buhay niya, nung time na yun, talagang pinaglingkuran po ako. Grabe ang kanyang pagsaserve sa mga bata at saka sa akin. All those years. Tapos sa ganyan, yun, ang unang tama sa kanya, yung pandinig, hirap na hirap. At hindi lang ho yun, nung pandemic, sumabay, na meron siyang na-diagnose siya na merong degenerative nerve disease. Sabihin yung nerve ay nagde-degenerate, hinahinay, nawawala, kaya hirap na hirap siyang maglakad. Hanggat sa last year, December, totally hindi na siya makalakad, kaya naka-wheelchair na po siya. Ang natutunan ko po ay masarap po na mayroong maglilingkod sa atin.
Pero mas masarap pala na ikaw mismo ay naglilingkod. So ngayon, ako na po naglilingkod sa kanya. All those years, talagang siya ang nagiging ako. So naisip ko lahat ng mga ito. Ang daming mga pwede naman sanang tamaan dyan. Bakit si Tess pa ang spirit? Bakit hindi ko kayang batahin? Parang ganyan. So kung makita mo si Tess ngayon, ang kanyang buhay ay parang si Hannah. Si Anna. Ang kanyang buhay ngayon ay talagang prayer. Grabe ang kanyang intercession. Grabe. Pag napapanood mo siya sa umaga, hapon, talagang unceasing or sinagpipray. Umabot lang sa mind ko yung kanyang intimacy sa Panginoon, lalo na sa prayer, ay napakalaking part sa gawain sa Mahanaim. Ang konklusyon ko po ay kung wala yung kanyang intimacy sa Panginoon sa pananalangin, ay hindi mangyayari yung mga ministry successes na ibinigay sa amin ng Panginoon sa Mahanaim. Parang hindi ko, kasi nga, hindi naman physically, I cannot go to places I want to. So everything is like this, online, ganyan. Pero grabe ang ministry ba? At nakita ko na ito ay result ng kanyang pakikipagniig sa Panginoon. Pag nakita ko siya, parang napapahiya ako na mas kilala niya ang Panginoon intensely kaysa sa akin. Gusto ko lang i-share yun dahil sa biyahe ng buhay namin natuklasan ko na kapag malapit ka sa Panginoon o kaya alam mong talagang conscious ka sa nearness ng Panginoon, na-discover ko na hindi pala kailangan punong-puno ka ng faith. Yung pala ay yung fear and faith coexists even sa atin na merong intense desire to know the Lord. Parang ganito pala yun. Pag meron kang faith sa Panginoon, hindi pala absolute faith yun. Merong fear din. Kaya lang, ang fear ay pwede mo siyang ma-overcome. But what I'm saying is, yung fear and faith coexist sa buhay natin, which is part of our process of intimacy. Minsan kahalo dun yung inis ako sa sarili ko. Bakit ako natatakot? Bakit hindi 100% yung faith? Yung ganun, alam niyo yun? Pero pag nabasa ko, yung pala, if you are broken, doon ang closeness ng Panginoon sa iyo. So yun ho ang mga discovery ko sa buhay. At lalo na kay Tess. Kung ayokong piliin itong ganitong buhay namin ngayon Mahirap po Pero pag nakita ko na this too will come to pass at mayroong glorious. Sige Lord. Okay na ito. So yun, gusto ko lang i-share yun dahil itong topic natin ito ay hindi po ito intellectual discussion. Ito ay buhay talaga. Gusto ko sanang i-communicate sa ating lahat na suffering
for the sake of Christ is it's a spiritual, it is our spirituality. Bahagi po yun. Hindi dapat iwasan. At ako'y naniniwala na kapag ganyan ang ating spirituality, hindi pwedeng hindi pagpalain ang gawain ng Panginoon. Hindi po pwede. Kanyang pagpalain. Kasi po, if you suffer, broken ka eh. Pag broken ka sa Panginoon, wala ka talaga ipagyayabang eh. Talagang walang wala. Ang Panginoon lang. So, hindi pwedeng hindi pagpalain. So, ang gawain natin dyan sa Tanawan, saan man, will not happen kung wala po talaga yung participation natin sa suffering ng Panginoon. So, hopefully, yun po ay maging malaking encouragement sa inyo. Salamat po. So, Pastor Anong, kayo na po siguro mag-close in prayer or you ask somebody to pray. Hindi nyo alam siguro na si Ninang Tess ay naka-wheelchair na lang. Mahirapan siyang mag-isa, hindi siya pwedeng iwanan. At yung sinasabi ni Pastor Johnny, kami noon, mga pagkain namin, siya ang nagluluto. Talagang servidora talaga yan. Sa lahat. Siya, lahat. Talagang wala talagang reklamo yun. Hindi mo makita sa kanya na yung paglilingkod niya ay meron siyang mga complaint. Lahat ay mainggit ka kung ikaw ay lalaki, mainggit ka kay Pastor Johnny kasi lahat yan ay dulot yan. Mula sa damit, sa pagkain, bahay, mga bata, nasa kanya lahat. Sininang po gumagawa niyan. Yun pong nagkaroon ng problema siya sa nerve niya at mga muscle niya. So, hindi na po talaga makakilos. So, kailangan na siyang itulak, kailangan siyang alalayan. Ano po. So, yun po yung ministeryo ni Pastor Johnny ngayon. At sabi nga ni Pastor Johnny ay noon, ikaw ang naglingkod sa akin ngayon. It's my part na ikaw ipaglingkuran. So, maganda yung mga sinasabi ni Pastor. Gusto ko lang makita niyo yung background kung bakit gano'n. Pastor, may 50th wedding anniversary pa. Malapit na daw ang 50th wedding anniversary. 3 years pa po yun. 3 years pa o 2 years pa? 2 years. 2 years from now. Abutin pa yung awa ng Diyos siguro. Okay. Boy, okay ka lang dyan, boy? Pwede ikaw mag-close? Picture muna tayo siguro bago mag-close para magkalimutan. Sige. Magkuhan kayo. Mag-open cam muna tayo. Pastor Johnny, thank you for sharing to us yung experience mo kasi tao ka pa rin pala. I mean, sobrang humahanga kami sa inyo na parang, wow, close to perfect. Pero tao ka pa rin pala, salamat kasi sobrang namin sa'yo yung tingnan namin. Grabe pa kami. Yes, totoo yun. Sabi nga po, Pastor, in time of our brokenness, ando doon yung restoration naman na ginagawa ni Lord sa atin. Naiinis ako eh. Dahil, hindi ko lang biro, naiinis ako kung bakit nandoon pa yung fear. Pero yung pala, it coexists. But anyway, pasensya na kayo kung si Bishop. Pasensya na kayo kung actually atubili ko nga i-share ito pero naging bahagi na kayo sa buhay ko. Kaya hindi na ako nahihiya. Okay, picture mo na. Sige, picture mo na. Kompleto tayo. Sino kukuha? Ako nang kumuha. Isa pa siguro. Okay, isa pa. Right, smile. Pwede rin may luha kung gusto niyo. Paki-forward din yan sa ating PCL, Pastor, kasi kompleto tayo ngayong gabi. As in, walang absent. Okay. I'll do that. Boy, okay ka lang, boy? Close in prayer. Stay tayo konti. Pastor, pwedeng mag-stay lang kami konti. Maming, hindi pala, isa iyo pala ito. Kailangan mo i-close pala ito. Sige, ikaw muna, boy.